Samahan mo naman ako sa kwarto ko, kuya. Sabi ni Jessica. Ha? Paano sila? Sige, pakibuhat na lang kuya sa kwarto nila. Okay lang ba? Sige, kaya ko naman. Katabi lang ng pool ang mga rooms, kaya madali lang silang nailipat. Pagkatapos, ay inakay ko na si Jessica sa room niya. Pero, dinaanan namin ang room ni Becca. Tulog pa rin pala siya. Sabi nga ng isang caretaker. Pagkagaling niya sa pool, nag-shower lang at nagpunta na sa room. Tapos hindi na lumabas. Nakatulog na din ata dahil sa kalasingan. Salamat sa paghatid kuya ha. You're the best. Pasok ka muna. Hindi na. Punta na lang ako sa room ko. Sige na. Ubusin lang natin tong wine. Sabay kuha sa kalating bote ng red wine. Hinati niya ito sa 2 baso. Kuya, marunong ka bang magmasahe? Ako? Konti lang. Masahe mo naman yung likod ko, kuya. Kanina pa kasi nangangalay eh. Tumayo si Jessica at patalikod. Nahinubad ang kapirasong saplot. Tanging robe lamang ang natira. Ano ba to? Sabi ko sa isip ko. Tumapa na si Jessica sa kama. Tinanggal ang robe at idinantay ang ulo sa 2 braso at nakatingin sa akin. Wala siyang damit ngayon. Hindi ako mapakali. Don't worry kuya. Hindi kita rapin. Hindi tayo talo. I am lesbian. Really? Lesbian ka? Yes. Oo kuya. Si Andrea. Kami po pero straight po siya. Wow, interesting. Okay din. Nasaan ang oil mo? Nasa tabi lang pala ni Jessica ang massage oil. Hindi mo nga ako pwedeng ma-rape. Pero ako, nag-iinit ako sa'yo. Hindi kita papalampasin. Sa ganda mong yan at sa katawan na to. Sinong lalaki ang hindi ang-aangkin sa'yo? Kahit na tomboy ka pa. Sabi ko sa sarili ko habang minamasahe ang likod niya. Hinubad ko na rin ang short ko at tanging panloob na pambaba na lamang ang suot ko. Tumabi ako kay Jessica upang maayos ang gagawin kong pagmasahe habang inaabot ko ang shoulder niya. Hindi maiwasang magdikit ang aming mga katawan. Parang may nagbabago sa'yo kuya. Sabi ni Jessica. Ganun talaga. Hindi mapigilan. Pasensya ka na ha. Ang ganda kasi ng nasa harapan ko. Lalaki lang naman ako. Tao lang din. Kung hindi ka lang tomboy baka naangkin mo na ako. Oh come on kuya. Wala sa akin yan. I am lesbian. Pinagbuti ko pa ang pagmamasahe. Ang galing mo palang magmasahe kuya. Sabi ng dalaga. Bahagya akong pinaglayo ang binti niya. Minasahe ko ng todo ang kanyang binti at hita. Nagka-boyfriend ka na ba? Tanong ko sa kanya. Yes po. Pero madili lang. So, hindi ka na inosente? Ay, wala pa akong karanasan ha. Nagde-decide na lang ako na maging ganito. Naramdaman ko na wala akong affection sa lalaki. So wala pa nakakagalaw nito. Alam kong nasisiyahan siya sa ginagawa kong pagpapainit. Ay, opo naman. Wala pa. So, pwede ba akong mauna? Wala sa sariling tanong ko. Sara ka talaga kuya. Magmasahe ka na nga lang dyan. Baka lang naman. At habang minamasahe ko si Jessica, nag-iisip ako kung paano makaka-score sa kanya. At ayun nga, inumpisahan ko na siyang pag-initin. Kahit patomboy siya, susubukan ko. Bumulong ako sa tenga ni Jessica. Regular ba ang buwan ng dalaw mo? Sumagot siya na nakapikit. No kuya, irregular nga eh.
Gusto mong gamutin natin yan? Tanong ko kay Jessica. Paano po? Bigla na pamura si Jessica. Kuya, ano ba yan? Kasalukuyan ko ngayong minamasahe ang ibabang parte ng kanyang katawan. Sa salita at kilos ni Jessica, tila tinatabla na to sa ginagawa kong pangaakit sa kanya. At sobrang init na rin ang aking katawan. Kung kaya't hindi ko na napigilan ang aking sarili. Pinasaya ko na siya. Todo tanggi si Jessica at itinutulak ako. Subalit, tamang-tama ko na ang init na nais ko mawala sa aking katawan. Kung kaya't pwersahan ko ng inangkin si Jessica. Noong una ay ayaw-ayaw pa siya, pero bandang huli, bumigay na rin siya dahil narating niya o nakamit niya ang kasiyahang hindi niya pa nakakamtan sa tanang buhay niya. Ang sarap sa pakaramdam na ako ang nakauna kay Jessica. Ako ang kanyang unang karanasan pagdating sa kamunduhan. Masaya naman siya dahil kakaibang kasiyahan at hindi niya daw malilimutan ang unang karanasan niya dahil napakasaya daw. Ilang beses kaming nagsalo sa napakasaya at mainit na sandaling yon nang biglang may naramdaman akong nagbukas ng pinto. Nasa gilid lang naman kami. Nakita ko si Andrea, girlfriend ni Jessica. Natigilan, natulala, dahil hindi siguro makapaniwala na inaangkin ko ang girlfriend niya. Hindi pa rin ako tumitigil at sa halip, nakatitig lang ako sa may mukhang nagiinit din at nakakagatlabi pa na mukha ni Andrea. Habang inaangkin ko si Jessica, hindi na nagalaw si Andrea hanggang sa lumingon din si Jessica na sobrang pagnanasa ang nasa kanyang muka. Walang imik si Andrea at sinara at inilak ang pinto habang sa amin pa rin nakatingin. Lumakad pa palapit sa kama si Andrea. Balisa, magkahawak ang dalawang kamay habang pinagmamasdan ang ginagawa kong pagangkin sa girlfriend niya. Doon lang siya nakatitig habang papalapit kay Jessica. Hinubad na rin niya ang kanyang suot na robe. Itinapon sa sahig. Wala pala siyang damit. Itinuon ang tingin sa kanyang girlfriend at dahan-dahang tumabi dito. Kitang-kita ko na sobrang nagiinit na rin si Andrea. Wala rin palang kiyeme si Andrea. Kung kaya't tatlo na kami ngayong nagtatampisaw sa kasiyahan. Matapos kong angkinin si Jessica, ngayon si Andrea naman, nagpapakalunod ako sa kandungan ni Andrea habang si Jessica naman bumabawi ng lakas na nawala sa kanya. 3 AM na nang matapos kami sa napakasayang sandali nun. Nauna ako nagising ng 6 AM. Pinagmasdan ko lang ang katabi ko. Nagulat ako nang tanggalin ko ang comforter na nakatakip sa amin at nakita ko si Jessica nakahawak sa akin. Talagang nabaliw na siya sa akin. Muli na namang nabuhay ang init sa katawan ko at parang nararamdaman ko ang pagkabitin. Naisip ko sa Becca, wala akong pakialam kung ma-rape ko siya at makulong ako. Basta ang gusto ko lang, maangkin ang katawan niya. Tumayo ako at nag-ayos ng sarili. Talagang di mawala ang pagnanasa ko kay Becca. Kahit na kakaangkin ko lang sa dalawang dilag. Pumunta ko kung saan ang room niya at nakita ko ang bukas ang pinto. Nagsimula ng manabig ang aking katawan. Nang makapasok ako ay wala akong nadatnang Becca. Saktong pumasok ang isang caretaker para ayusin ang kwarto. Ma'am, nakita niyo po ba kung saan nagpunta yung naka-stay dito? Tanong ko. Si Ma'am Becca po ba? Maaga pong nagkapi. Tapos nakita ko pong
naglalakad doon sa beach. Ganun po ba, ma'am? Sige po, maraming salamat. Welcome po, sir. Ayusin ko lang po ang room niya. Pumasok kami ni caretaker at ako'y nagpunta sa CR. Nakita ko doon ang suot na swimsuit niya kagabi. Ang gabi na, nalapatan ng labi ko ang kanyang kayamanan. Muli na naman akong nag-init. Nanginginig ang kalamnan ko sa pagkasabik. Gusto kong may maangkin. Naglakas loob akong puntahan ng isa sa mga kwarto ng iba pang friends ni Becca. Naisip ko si Mona since siya ang unang nagpapakita ng motibo sa akin. Wala na akong pakialam. Tinakasan ko ang loob ko pero kumakabog ang dibdib ko. Naglalakad ako patungo sa kwarto niya. Magkatabi lang ang kwarto nila. Silang apat nila Andrea at iba pa. Bago lumipat si Andrea sa amin, natatandaan ko kung nasa unang room si Mona at sakto parang bukas ang kwarto niya. Di ata uso sa magkakaibigan na to mag-lock. Para na rin siguro madali silang puntahan ng isa't isa. At ayun nga, nakapasok na ako at parang nag-aagaw ang kaba, takot at ang kawalang-yaan ng isip ko na nagsasabing ituloy ko. Maganda rin si Mona. Masasabi kong maarte. Malamal sa kampo ang datingan. Hindi chubby, hindi rin payat. Tamang-tama lang. Siya siguro ang may pinaka magandang iniingatan. Ini-imagine ko yun habang papalapit sa kama. Nakatagilid siya. Alam ko yun kahit nasa loob siya ng comforter. Alam ko, gusto mo rin to, Mona. Huwag kang mag-alala. Aangkinin lang kita. Sumampa na ako sa kama. Itinaas ko ang comforter, pero hanggang bewang lang. Nagtaka ko kung bakit ang dali niya maging kayumanggi. Ang bilis mo na maging tan. Nakakapag-init. Ang hahaba ng legs mo. Dahan-dahan ko siyang pinahiga. Kunwari, ginigising. Mona? Mona? Gising na. Paggising ko, habang tinatapik ang hita niya, nilakasan ko pa at paulit-ulit na tinatawag. Hindi siya sumasagot. Inuga ko na malambot ang bed at di pa rin sumasagot. Ganun ba siya kalasing? Narinig ko na naghihilik pa. Sandali lang naman to, Iha. Matulog ka lang dyan. Hinaplos ko ang mahaba't makinis na hita ni Mona. Napaka-flawless niya at na umpisahan ko na rin. Napasayahin siya. Naramdaman kong parang umurong ang katawan ni Mona kasabay ng mahinang ingay. Hindi pa rin siya gumigising pero parang nasisiyahan to dahil ramdam ko ang pagliyad ng kanyang katawan. Hindi pa rin siya nagising o bumabangon. Sa tingin ko ay tulog pa rin siya at parang nananaginip. At napagpasyahan ko na naangkinin na ang dalaga. Subalit, hindi ko pa siya tuluyang naangkin nang ito ay magising. Ano pong ginagawa niyo? Takang tanong nito. Pero ang nakakagulat na akala kong si Mona ay si Sophie pala. Ang isang morenang dalagita. Morenang Eritz Gonzalez ang datingan. Ano ba yan? Akala ko si Mona. Pero okay na rin. Type ko rin naman siyang angkinin. Imbis na tumigil ako, ay itinuloy ko pa rin ang ginagawa kong pagangkin sa kanya. Kuya, huwag. Tumigil ka. Ayoko. Pakiusap niya. Hindi ako tumigil. Nagbingi-bingihan ako. Hanggang sa mangyari na ang dapat mangyari. Bawal to. Tila umiiyak na sabi niya. Bawal ba kamo, Iha? Titigil na ba ako? Tila pangaakit na tanong ko sa kanya. Pero ibang sinagot ni Sophie.
May boyfriend ako, kuya. Ano naman kung may boyfriend ka? At kumari, tumigil ako. O bakit ka tumigil? Tila hingal na hingal na wika ni Sophie. Hindi ba ayaw mo? Sabi mo may boyfriend ka. Pero hinatak niya lang ako papalapit sa kanya. Naghalikan kami. Mainit na halikan. Sige na, ituloy mo na. Andyan na yan. At saka ayoko na nabibitin, kuya. At ayun na nga. Nangyari na naman. Na isa na namang magandang dalaga ang aking naangkin. Kuya, sobrang nasiyahan ako. Pwede bang huwag ka na munang lumabas? Pakiusap ni Sophie. Nakahiga kaming dalawa. Naghahalikan kami. Habang hinahaplos namin ng isa't isa. Hindi pwede eh. Baka may makakita sa atin at mainggit. Alam mo na, sabi ko pa kunwari. Sige kuya, see you later. See you Sophie. Sabay halik sa labi niya. At nagayos ako muli ng aking sarili. Lumabas na ako at pumunta sa room ko upang maligo at magpahinga. 9:30 AM nang magising ang lahat. Nagpunta ang lahat sa dining room para mag-almusal. Nakaupo kaming lahat, maliban kay Becca. Hello mga bakla. Kuya, good morning. Naglakad-lakad ako sa seashore kanina. Sabay beso sa akin. Nagtaka ako na parang walang nangyari. Hindi na siya galit sa akin. Hoy bakla. Bakla ka ng taon. Hindi pa tayo tapos. Natulog ka na agad, Becca. Pairap na wika ni Mona. Hindi ko nga maalala ang nangyari kagabi. Sabi naman ni Claire. Basta ako, ang saya-sayo ko kagabi. Hindi ba Andrea? Super. As in, sagot naman ni Andrea. Nakayuko lang ako at nakangisi nang sinabi yon ni Jessica. Hoy, kayong dalawa, ano na naman ang ginawa nyo? Tanong ni Ruby. Wala naman. Naglaro lang. Natataong sagot ni Andrea at nagtawanan ng lahat. Ano nga bang nangyari kagabi? Ewan ko ba? Nagsuka ako tapos nagpunta lang ako sa kwarto. Tapos ayun, nakatulog na ako. Natatawang paliwanag ni Becca. Pero, grabe ka kagabi Becca ha? Nakakapag-init ka. Tinapon mo nga yung rash guard mo. Ano ka? Sabi naman ni Ruby. Oo nga Becca, mamaya bigay ko sa yung iba kong swimwear. Hoy, ako din ha? Singit ni Andrea. Syempre naman no. Mamaya, bibigyan kita. Kuya Earl, ang tahimik mo. Napipi ka na ba? Dahil sa mga kasama mo kagabi? Nagtawa na ng lahat sa sinabi ni Sophie. Hindi naman. Masaya lang ako at nag-enjoy din kayo. Pero sandali lang. Paano tayo nakapunta sa kwarto? Ang alam ko nasa pool benches tayo. Nagugulo ang tanong ni Ruby. Di, binuhat kayo isa-isa ni Kuya Earl. Ano pa ba? Iiwanan ko nga sana kayo dyan eh. Pero sabi ni Kuya ay pasok daw ko kayo sa kwarto. Kaya ayun. Wow, ang gentleman naman ni Kuya. Sana naman, chinanchingan mo kami o kaya nirape Kuya. Pabirong sabi naman ni Mona. Ikaw talaga Mona. Palibasa palagi nadidiligan ng nobyo. Siya nga pala, break na kami ni Francis ha. Sabi naman ni Sophie. Really? Dinig ko na, hindi daw marunong yun. Natatabing sabi naman ni Claire. At nagtawa na ng mga friends niya. Pagkatapos mag-breakfast ay nag-highland hopping kami. Tanghalian na nagsiuwian na. Sinundo na silang lahat maliban kay Jessica. Habang nagdadrive ako, nagtataka pa rin ako. Parang gusto kong sabihin kay Becca na naka 1 point ako sa kanya kagabi. Kaya tinanong ko na lang siya. Becca? Yes po kuya. Talaga bang wala kang
Natatandaan sa mga nangyari kagabi? Sa inuman? Dun sa Thayers? Wala talaga kuya eh. Kwentuhan mo na lang kaya ako. Naku, hayaan mo na lang. Hindi naman interesting eh. Pero, nag-enjoy ka ba? Ay sobra kuya. Sana nga maulit eh. Hindi ba kuya? Oo nga, masaya. Sana maulit pa. At maangkin kita. Sagot ni Earl. Sorry? Anong sabi mo kuya? Ha? Wala. Sabi ko sana maulit. At ang cute nyo. Ikaw talaga kuya. Sige kuya. 7 PM na kami nakauwi. Buti na lang. Sa labas na kami kumain. Dumiretso kami sa aming mga room. Pagdating ko sa room ko, ay nahiga ako. Naisip ko na si Jessica, Andrea at Sophie. Nagiinit na naman ako. Naisip ko si Becca. Tulog na kaya siya? Silipin ko kaya?